Oo, palit branch. Okay. So, ayan po, Brother Joy, kung gusto niyo pong pumasok, okay na? Hello, okay na ba? Apo, yung niyo, yung sinabi niyo. Magandang gabi po sa lahat, Brother Johnson at saka mga classmates. Ang tanong ko po, Brother Johnson, sa Hebrews 8:7, kung Ten Commandments ba ang tinutukoy dito? Kasi may paliwanag po yung kaibayo natin sa pananampalataya na Ten Commandments po daw yan. Yan lang po, salamat. 8:7, Hebrew. Tingnan natin. 8:7, sapagkat kung ang unang tipan yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangailangan ang ikalawa. Hindi po ito Ten Commandments kasi yung pong tipan na binabanggit dyan mga kapatid ay ano po yan kasunduan. Kasunduan yan, agreement. Ang layo naman po ng sinasabi po dyan na yung covenant ay Ten Commandments. Iba po ang covenant sa Ten Commandments. Sa Biblia ho ay yung tinatawag na tipan or pakikipagtipan ng Diyos ay may iba't ibang klase ng tipan. Minsan yung pangako ay tinatawag ding tipan. Meron pong iba-ibang involved doon sa tipanan. Halimbawa, yung unang mababasa po natin na talata tungkol sa tipan ay yung pong pinangako ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 18 na sabi po doon, datapat pagtitibayan ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So kung ang tipan para sa kanila 10 utos, hindi may 10 utos na ba dito? So ibig sabihin, sa iba't ibang mga aklat ng Biblia, mayroong binabanggit na tipan, kaya kailangan po natin i-consider yung context po niyan. Kung titingnan natin dito, ito po ay ang pangako at pagkikipagtipan ng Diyos kay Noe, na basta sila po ay pagtitibayan ng Diyos ang kanyang tipan, susunod siya ang si Noe sa sinasabi. Kailangan niyang lumulan sa daong, kasama ang kanyang asawa at mga anak. At sabi nga doon, ay pagtitibayan ng Panginoon ang kanyang tipan. Kaya nga, nung matapos na yung baha, ay mirong tanda itong tipan na ito, kung saan ay nakita po yung tinatawag na bahaghari o rainbow. Ano po, tinatawag din po yan ay tanda ng tipan. Kay Abraham, binanggit din yung tipan, yung pagtutuli. Marami pong tipan sa banal na kasulatan. Pakikipagkasundo yan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya, ang Panginoon nangangako na basta maging tapat kayo sa akin, ay iingatan niya ang kanyang bayan. Pero kailangan din sumunod ang kanyang bayan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dating doon sa tungkulin ng tao sa Diyos, ay merong specific na binabanggit. Kaya nga itong binasa natin, pati yung pagtutuli, pati yung mga paghahandog ng may dugo ng tipan kung tawagin, ay maraming mga talata na binabanggit po yan. Dito po sa Hebreo, mga kapatid, sa 8:7, ay yung nagkaroon ng kakulangan po dyan, ay hindi po yung hindi po yung, kasi kung 10 utos yan, ay binabanggit mo sa talatang 8 na ganito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Tingnan nyo yung sa talatang 7, ang unang tipan ay kung merong kakulangan. Kasi kung hindi nagkaroon ng kakulangan ng unang tipan, ay hindi na sana nagkaroon ng ikalawa. Tapos sa talatang 8, merong nakitang kakulangan. Saan ang kakulangan? Sa kanila. So ang may kapagkukulang ho dito, yung taong hindi tumupad sa tipan. Kaya nga, nakipagtipan ng panibago kasi nagkulang yung tao. Kaya yung tipan, yung usapan, ay pumalpak at hindi tumupad yung tao. Ang tipan na nagkaroon ng problema, kakulangan, ay tao sa kanila. Ang linaw dyan sa talatang 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda.
biro mo kung 10 utos yan, di gumawa uli ng bagong utos. Saan yan? Sa Israel din. Sa mga Hudyo din. Ibig mong sabihin, hindi tumupad ang tao, ang nagkaroon ng problema, hindi ang Diyos. Ang hindi tumupad ay ang tao, nagkaroon ng kakulangan sa kanila. Yun doon ang nadahilan kung bakit yung tipanan nung umpisa ay nagkaroon ng problema dahil sumira ang tao sa kasunduan nila at ng Diyos. Hindi po 10 utos yan, Father Gomer. Tama yun, Brother Johnson. Ang kasunduan kasi dyan, susundin nila yung utos. Tama. Yun po yung, siguro balikan natin, Brother Johnson, dito po kasi nag-umpisa yung tipan na yan sa Exodo 19, ang talata po ay 5. Sabi niya rito sa talatang ito, 19:5, kung ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Pagdating po doon sa Kapitulo 24, pansinin po ninyo, isang ko lang pagbabasa sa talatang 3. Ang sabi niya, 24:3, at lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan, at ang buong bayan ay sumagot ng paminsan na nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At isinulat sa talatang 4, isinulat ni Moises ang lahat ng salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. Talatang 5, at kanyang isinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan. Talatang 6, at kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay iwinisik sa ibabaw ng dambana. At sa talatang 7, at kanyang kinuha ang aklat ng tipan. Pansin po ninyo, yung aklat ng tipan, yun po yung kinasusulatan ng lahat ng utos ng Diyos at ang kanilang tipanan ay susunod ang bayang Israel. Di ba? At kanilang sinabi, ang sabi niya, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Talatang 8, at kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan, sinabi, narito ang dugo ng tipan. Kita po ninyo, na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. So napakaliwanag mga kapatid, na yung tipanan, abay, ang sabi ng Panginoon, kung kayo talagang susunod at kayo magmamasunurin, ay kayo nga ay aking talagang magiging bayan. At yun ay dahil nga sa pangako niya kay Abraham. Isinulat ni Moises lahat ng kautusan at ang sabi ng mga Israel, magiging masunurin kami. Ay kaya lang, alam na alam natin Pagdating doon sa chapter 34, Brother Johnson, natagalan si Moises sa bundok, 40 days, 40 nights. Abay, gumawa na sila ng guyang baka. So doon pa lang sa punto na yon, sumira na ang bayang Israel sa tipan. At kung pagbabasihan natin yung tipan, Brother Johnson, dapat ang bayang Israel ay pupuksain na ng Diyos. Sapagkat yun ang usapan Kaya lang, dito sa punto na ito, si Moises ay namagitan. So nakikita po natin dito, kaya nga, yung pagkasira ng tipan, pansinin po ninyo, sa Deuteronomio, sa Kapitulo 31 at ang talata ay 16. Pansinin po ninyo ang sabi ng Panginoon sa talatang ito. Deuteronomio 31:16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. So nakita niyo po mga kapatid,
Alam na po ng ating Panginoon na talagang itong mga Israelita hindi mananatili doon sa kanilang tipanan. Kaya nga, sa kabutihang loob ng ating Panginoon, dahil sa kanyang biyaya, ang sabi niya ay gagawa siya ng bagong pakikipagtipan. At doon sa bagong pakikipagtipan na yun, ang sabi niya, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. So yun po yun. Yun po yung sinasabi doon sa Hebreo 8:7 na atin pong na itinanong ng ating kapatid. Ang ibig sabihin, sapagkat itong bayang Israel ay sumira sa tipan, pero dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham, abay ang sabi nga dito ay gumawa siya ng bagong pakikipagtipan. Ay ano yung bagong pakikipagtipan? Pansinin po niyo sa Gis. Ang sabi niya, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan. Iba po yung tipan, iba po yung kautusan. Napansin po ninyo? Doon sa unang pakikipagtipan ng Diyos, isinulat ng Diyos yung kautusan sa bato. Pero dito sa bagong pakikipagtipan, ang sabi niya, ilalagay ko ang aking mga kautusan. Ay kung yung tipan ay yun yung kautusan, di sana ang sasabihin ng Panginoon dito, ilalagay ko na yung aking tipan sa kanilang puso. No, hindi po yun. Kundi, yung paglalagay ng utos sa ating mga puso, yun yung pakikipagtipan ng panibago ng Diyos. So makikipagtipan ng panibago ang Diyos at yung proseso na gagawin niya, isusulat niya yung kanyang kautusan sa ating pag-iisip at sa ating mga puso. Ayon. At ang pinakamaganda doon, yun nga, yung sa talatang 12, at sabi niya, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Nakita niyo po ito sa talatang 12? 8:12 po ito. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Yan po yung pangako eh. At dito sa bagong pakikipagtipan na ito, alam na po natin na ang handog dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po yung mga hayop. Hindi na po yung dugo ng baka. Kaya nga, yung kasapatan ng pagtubos ay nasa ating Panginoon. Kaya sabi niya, hindi niya naaalalahanin yung ating mga kasalanan. Yun po yung isang maganda dito sa tinatawag na bagong pakikipagtipan. Kaya nga po, yung bagong pakikipagtipan actually, ito po ay pwedeng experience. No? Pwedeng experience. Although itong bagong tipan na ito ay hindi binabanggit sa lumang tipan, pero makikita po ninyo na si David, naranasan niya po itong, na-experience niya po itong bagong tipan na ito. Hindi ho ba mga kapatid? Nung nagkasala si Haring David, anong ginawa ng Panginoon? Siya ay pinatawad. So naranasan ni David itong tinatawag na New Covenant na hindi inalala ng Diyos yung kanyang kasalanan kundi siya ay pinatawad. At alam po natin na ang katuparan niyan ay yung kamatayan ng ating Panginoon sapagkat yun ay binanggit dito sa Roma. Ang sabi niya rito sa Roma 4, no? Ang sabi dito ni David, ang sabi niya rito sa Roma 4, ang talata ay 7 na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad. Ito po ay quotation na ginamit ni Apostol Pablo na isinulat ni Haring David. At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ito po yung sinasabi dito. Kaya nga, maliwanag na yung New Covenant ay na-experience po ng mga taong tunay na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po yun. So wala pong kinalaman yung 10 utos na gusto nilang palabasin na nung palitan ang tipanan niya, may kakulangan 10 utos. Ay hindi po. Maliwanag na ang pakikipagtipan ng Diyos, susunod sila. Pero dahil lumabag sila, dapat silang patayin. Abay kung hindi binago ng ating Panginoon yung tipan, edi patay sila. Yung ba mga kapatid? Ayan po. Yan. Sige. Next. Ay katanungan mula kay Brother Alex Destacamento.
Question po is, according to Joshua 2:4-6, was Rahab justified in lying to save the lives of the Israelite spies? So, nung pinagtakpan po niya yung mga spy na Joshua Joshua 2:4-6 po. Joshua 2:46. 4-5-6. 4 to 6. Apo. Okay. 4, 5, and 6. At pinagsama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli at sinabi, oo, ang lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan. At nangyari sa mga oras ng pagsasara ng pintuan ng bayan, nang madilim na ang mga lalaki ay lumabas. Hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyong madali sila sapagkat inyo silang aabutan. Ayun. Ngunit kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Ayan. So yung question ay, justified ba ng Panginoon itong Kanyang pagsisinungaling. Nung itago daw po niya yung dalawang Israelitang espiya. kasi naman, ethics, mga kapatid, alam naman natin yung may purpose ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya tayo ay naniniwala na yun ay hindi ipinalagay. Actually, kinilala pa nga Okay. yun na isang mabuting ginawa ni Rahab, di ba? Kaya kung ang tanong ay justified, mga kapatid, yun ay yan po ay makikita ko natin na ni-recognize ng Panginoon yung ganawa niya yun. Kaya pag-iingat actually yun Pag-iingat actually ng Panginoon yun sa pamamagitan ni Rahab yung bagay na yun. Yun aking may sasagot doon, Brother Gomer. Ako, Brother Johnson, ay sasang-ayon niya sa'yo. At sang-ayon din yan kay Santiago kasi binanggit kasi ni Santiago yan sa Yun nga 2:25 ng Santiago. Siguro, ito po yung pinakamaliwanag dito kasi nasa Bible ito. Ang sabi niya, ang tanong niya kasi, ginastify ba ng Diyos? Ay itong sagot ni Santiago. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya mga sugo at kanyang pinagdaan sila sa ibang daan. So, maliwanag para kay Santiago, Brother Johnson, na talagang yung ginawa ni Rahab ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon at siya'y inaring ganap dahil doon sa kanyang ginawa na yon. So, walang pagtatalo. Yun. Oo. At saka di ba po yung request niya na iligtas ang kanyang sambayanan, iniligtas. Correct. Tama. Big sabihin, grinant na Tama. justified siya. Dahil kung hindi, di dapat pating kanyang sambayanan ay napatay na. Tsaka sa Hebreo 11:31, binanggit uli si Rahab. Yan na nga. Sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Isipin mo yan. Na-appreciate pa yan yung sumulat ng Hebreo So, wala tayong question doon. Talagang inaring ganap ka ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Wala namang ibang ginawa, Brother Johnson, si Rahab Tama. Yun lang talaga. No? At Tama. makikita po natin kung bakit siya inaring ganap doon. Sapagkat doon sa punto na yon, ang sinampalatayanan ni Rahab ay ang Diyos ng Israel. Kaya niya ginawa yon. Opo, yun. Ibig sabihin, ang sabi nga kung ang Diyos ay nasa iyong panig, ay sino ang, di ba? Yes. Yan po yun. Okay. Okay.